Hi guys! Welcome to Petit Adventures channel, December 24. Hi guys! So from Ruways, muli kaming bumalik mag-duty sa tent, sa border. Pero ayun nga po, sa mga daan marami pong sanga-sanga at marami pong way para makapunta sa isang lugar. At ito nga po, finally nakadaan na rin ako sa highway na ito. Alam nyo guys, may mga, ewan ko anong structure yan. Parang akalain mo sa desierto may mga ganyan. Actually hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung ano ang mga yan. Ayan lang pinapakita, sinishare ko lang din po yung curiosity. And back to work nga po. And syempre sa mga marites, hindi po natin naman nakakalimutan tumawa-tawa. Pakinggan nyo guys. One more. Okay. Pero syempre naisisingit lang naman po ang mga ganyan kapag hindi masyadong busy katulad nito. Pero minsan guys, grabe ang haba-haba ng pila talaga at umaabot hanggang dyan sa labas. Ayan, ipo-ipo. Mini-ipo. At isa rin sa mga magagandang memories dito sa border or sa desierto actually is yung mga magagandang Arabian sunset. Kasi babasahin ko yung ano eh. Ito eh. Special mission yan. Nagko-construct pa lang siya. Takot lang. Ay, na naman typing! Governance typing. Special mission yan. Dear team. Laverna typing na palang katapat nito. Ayan o! Hindi matigil-tigil. Ayan naman po guys, yung napanood yung scenario ay yung mga time na medyo, alam mo yung tensionado kami kasi may mga pagbabago na namang magaganap, either ililipat ng group or may matatanggal sa group. Parang ganon. Ayan pa guys, yung nalulungkot ka kasi feeling mo may matatanggal ka na. Ayan, yung dramatic ka na over the sunset and susi. At saka yung skyline, parang dami mo nang nakikita, nagkakalungkot, nagiging nostalgic tuloy. Pero with all the uncertainties, tuloy ang work sa desierto. And then, December 24, 2020 na guys. Hindi ko talaga makakalimutan tong araw na to. Sa dinami-dami ng mga memorable days, yung petsyang ito, hindi ko makakalimutan. Siyempre, Pasko yan, di ba? Magpapasko tayo. Pero actually, nasa work pa rin kami. Tapos, actually, hindi ako kasama sa work na to. Pero sabi, gusto kong sumama. Kasi kumpleto na daw sila. Pero ayun nga, sabi ni Dr. Isama niyo na nga to. Diba, nakasama ako, guys. So, ayun na nga. Nung nasa napakahabang biyahe na kami, nantok na talaga. Di ko na pinigilan yung antok ko. Natulog na ako sa biyahe. At alam niyo, nagising na lang ako sa tagtag ng daan. Pagising ko, umiikot yung paningin ko. Nasa desierto na pala kami. Sa gitnang-gitna ng desierto na walang matinong daan, rough road talaga siya. Ayun, dahil naantukin at madaling mapagod sa biyahe, nakaidlip na naman ulit ako. Paggising ko, nasa desierto pa rin ako. Hala, hindi na ako natulog ulit kasi parang nabiberduhan na kami. Saan kami papunta? Kanina pa kami dito sa desierto. Pero kasama pa rin kami sa convoy. Nauuna pa rin yung ibang kasama namin. Tapos alam mo yung parang paakyat sa desierto, pababa. So parang nai-enjoy ko na lang hanggang may nakita na ako mga flags. And then later on, may mga military na. Sabi ko, nasa UAE pa ba kami? Or patawid na ba kami sa border papunta sa ibang bansa? So, ay nako. Hindi na ako masyadong nagtanong. Tinignan ko yung mapa. Hala, wala man akong makitang location. Puro desierto lang siya. And then, ayun na nga, patuloy pa rin. May mga military pa rin. So, nasa kalagitnaan talaga kami ng desierto. And then, parang matagal na rin akong gising, sabi ng kasama namin, nung isa sa mga pinuno namin, sabi kapag may nagtanong sa inyo kung nasaan kayo, sabihin yung hindi ninyo alam. Which is talagang hindi ko rin talaga alam kung nasaan kami. Hanggang nakarating rin kami sa paruroonan, may mga tent. And ayun nga, nagsibabaan na kami sa mga sasakyan. Super bawal ang camera. Bawal na bawal. Kasi may mga private plane doon. Nakalain nyo guys, sa gitna ng desierto ko. Tapos ayun na, pinasakay na naman kami sa ibang sasakyan. Ayun na, nagsuot na kami ng mga PPE. Tapos may pupuntahan daw kami. At ay isang instruction doon, magsaswab lang kami, tanungin yung pangalan. Yun lang. Huwag hihingan ng ID, huwag hihingan ng mobile number. Ang tanging identity na tatanungin ay yung pangalan. And alarms na guys, super VVVIP ang lakad na to. So sumakay kami ulit sa ibang sasakyan at umakyat kami sa parang hill. Tapos alam nyo guys, dun sa parang hill na yon, along the way, parang may mga flight attendant na iba-ibang lahi.
Siguro may inaabangan, may parating, kaso kami yung unang dumating eh. Kami yung unang dumaan. Ay, ang ganda sa tuktok ng Desierto. Parang sa movie, guys. Although mga tent lang siya, pero parang palasyo yung dating. So, ayun na nga, tinawag na yung isaswab namin na hindi ko alam kung sino. As gaya ng instruction, tinanong ko yung pangalan. Sinabi naman niya yung first name at complete name pa talaga, guys. Guys, nang narinig ko yung complete name, wala na, nanginig na talaga ako nung sinuwab ko siya. Ay, naku, maluha-luha si Madam Prinsesa, ang reyna. Ay, naku talaga. Overwhelming din talaga yung yung experience yan. Kasi akalain mo, nag-swab ka ng isang dugong bughaw. And of course, di naman kami nagtagal sa hill na yon, bumaba na kami back to base na marami pa ring tao doon. At ayun nga guys, kailangan daw ng isa pang babae na magsaswab. Itong kasama kong lalaki, ako talaga yung tinuro niya na babae na magsasama doon kasi para makasama siya. O syempre kaming dalawa ang pumunta. Ang ending guys, pinagdadala kami sa iba't ibang entrance. Parang 4 yata yun na base nagsuswab ng mga militaring, mga Colombiano. Ang ending, hindi kami nakakain. Umuwi kaming gutom, pagod. Pero, ayun lang guys, hindi kami naka-experience ng Pasko dun. Akala namin magpapasko kami sa Desierto. Or na guys, bawal nang kumuha ng mga larawan. Yung tanging picture ng pa ako sa Desierto ang nakunan ko ng pictures. But anyways guys, another day sa Desierto, another memorable experience.